changes not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, and join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is... Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat kami na sinasamahan niyo muli kami ngayong umaga sa ating pagbulay-bulay ukol sa salita ng Diyos at ang mensahe na nais niyang iparating sa atin. Samahan niyo po ko muna sa isang panalangin.
Magandang umaga po, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa isang araw na muli niyong pinagkaloob. Sa isang araw, Panginoon, na we look forward to with your guidance and blessing. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, na kami pinantirutan niyong matulog ng maayos kagabi at ngayon ay gigising sa isang umagang muli niyong pinagkaloob sa amin. Naway ang inyong diwa, Panginoon, at ang mensahe na nais niyong iparating ang siyang nating maririnig at mapabulibulayan ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. A pleasant and joyful God's morning po sa ating lahat. Sa umagang ito, samahan niyo ako sa pagbasa sa Tagalog mula sa aklat ni Mateo, chapter 23 at tanging verses 11 at saka 12 lang po. At sa Tagalog, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpakumbaba ay itataas. Pagpalain nawa tayo sa paalala ng Panginoon sa atin mula sa kanyang mga salita. Sa umagang ito, nais ko po sanang batiin ang lahat. After all, nung linggo, nag-umpisa tayo sa linggong ito na barangay elections. Di ba po? At ang ating dasal ay ang kung anong nais ng Panginoon ang siyang mangyayari. Ngunit, of course, lahat naman po tayo dadaan sa panahon na kung saan nadidisappoint. Kasi po yung pinili natin hindi lumabas. Ngunit, sa umpisa pa lang ng linggong ito, pinaalala sa atin ni Pastor Noel, naalala po no, na sa lahat ng oras, maging masaya man to o malungkot, magbigay pasalamat sa Panginoon. Napakaganda po, di ba? Kung kaya't ngayon naman, kung ano man ang kinalabasan ng elections, ng second day, sinabi naman sa atin in our verse reading na our choices, no? At hayaan nyo, the impact of our human choices with God, creating and uncreating activities. Kung ano man ang ginawa natin, kung ano man ang ating inisip, yung impact na yon ay hindi lamang sa atin, kung hindi rin isang paalala sa atin ng Diyos kung tama o mali ang ating mga ginawa. Kasi po na marami pong as a result of the barangay elections, I'm sure everybody thinks na bakit siya nanalo o bakit siya na-re-elect, hindi bago, no? Kami po, at least sa barangay na ito, why did I re-elect our barangay captain? Because po, nung panahon po ng pandemya, pinatunayan niya na isa po siyang hindi lang leader, kung hindi isang sympathetic leader pa po, no? Sapagkat nung lockdown natin, no, sinikap niya, dinadalaw niya ang bawat bahay, nagbibigay ho sila ng ayuda on time, kung may kailangan, tumatakbo ho sila para sa atin. Lahat ng binalita ng gobyernong ibibigay, nabigay sa amin. Kung kaya't kami nagpapasalamat, at bilang pasasalamat, nang siya'y tumakbo muli, binoto ko siya. Yun o ang ibig sabihin natin na the impact of our human choices. Binasi ho natin sapagkat ho maganda ang pakikitungo sa atin ng ating barangay captain, kaya siya po inelect. Ganon din ba ho tayo sa Diyos? Ang ating bahong mga ginagawa ay dahil ito ay isang paraan para magpasalamat sa ginawa ng Diyos sa atin. Mahirap na tanong, di ba? Kasi po minsan, iniisip natin, nawawala ang Diyos minsan sa buhay natin. And yet, dun sa past 2 days na narinig naman natin sa mensahe ni Joshua, patawid na sila ng Jordan River. Anong sinabi ni Joshua? By this you shall know that among you is the living God. Tumawid sila this time, the River Jordan. At hindi kagaya ni Moses na inano niya ang staff niya. Kung hindi sinabi niya, tignan nyo ang Ark of the Covenant. Binubuhat at sa pag-apak ng mga bumubuhat sa tubig,
magpa-part ang River Jordan at makakatawid kayo ng maayos. At ang ginawa pa nila, sa kalagitnaan ng nangyayaring itong River Jordan, huminto ang Ark of the Covenant. At muling pinaalala ni Joshua, stay focused on the Ark. Because that Ark is a living proof that God is with us. Because of kung ano yung nangyayari. And that, my dear friends, is something that we have to realize about God and His plan. We are what we call a work in progress. God's plan in progress. And meron po tayo, as I said about, why did I talk about barangay elections? Sapagkat po tayo bilang mga leaders, tayo pong pinili ng ating kongregasyon para po magsilbi sa simbahan. Ay hindi lamang napili dahil popular, o dahil kakilala at nirekomenda, kung hindi ako ay naniniwala na sapagkat tayo ay sinuguri ng Diyos upang maglingkod sa ating iglesia. At ang verse natin ngayon na Matthew 23:11 and 12 ay isang pagpapaalala sa atin, no, na ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. That's why the barangay captain won his re-election. Sapagkat naglingkod ho talaga siya. No? Makikita niyo po siyang bahay-bahay siyang pumupunta. No? He made his position a way to serve the people. And that is what God wants us also to do. Why do you think na paulit-ulit na minsan we fail? Maybe because we fail to see what God wants us to do. Or we're making the wrong choices. And therefore, kailangan natin ulit mag-keep still. No? Sabi nga ni Joshua dito come near, draw near, and listen. Listen to God. And here God and Jesus, no, in Matthew 23, was telling everyone, no, not exactly just the leaders, but everyone chosen to serve, na ang pag-serve po ay hindi para magmataas, magyabang, no? Magkaroon ng pera, no, for some people, but it is a way for you to pay back God in its most humble way by serving, no? Serving the purpose that God had you made in this lifetime. At ang sinasabi niya, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. We all know that. Ako ho dumaan sa isang time kung saan na-disappoint ako nang hindi ako na-appoint for a position. I thought I was qualified, more than qualified. Nung daan ho ang taon, and then I got on to another job in another, this time a position, I realized then, sabi ko, Lord, you had to humble me to realize na, oo, I have skills. Oo, I have the training and the background. But that was not for me. Dahil hindi ko pala kakayanin yun eventually. I realized I was not into marketing and sales, but more into operations. And that's where He placed me. And sa huli, doon pa rin ho ako lumabas. Doon pa rin ho ako tumungo. When I realized what God wanted me to do and to be in, ginawa ko po yun. Tinuloy ko na yon. At nandito na rin po ako, nag-retire na. And administrative work pa rin ang ginagawa ko. You know, often we feel that God, when we think na everything that happens in our life is something we should be proud of, yes. But if it's something we think tayo lang dahil sa ating pagsisikap nangyari, pwede. Pero 50% of the time, it is because it is God's plan. And we are always His work in progress. As a leader, we are often given a chance to see what we can do. And if we fail, that's okay.
Because God is saying, alam mo na ang pwede at alam mo na ang hindi. Alam mo na ang kaya mo at alam mo na kung ang hindi. Kung kaya, move forward. Go on. Sabi nga nila. Marami ho sa atin sa nakaraang, this is for the first time, nakaraang anniversary, marami hong nangyari. At marami ring napuna, napintasan, nagkagulo, ngunit overall, masaya. Why? Because God's plan was in progress. He was putting people in place and telling them, other people naman, what you should have done and what you could not have done. Maniwala po tayo. Hindi po lang tayo ang kailangan ng Diyos para magsilbi. Marami po tayo. And for us all to work together, we have to cooperate. Sabi nga ni John Wesley, sa kanya pala nagsimula ang let us work to agree to disagree. Why? Because he feels that everyone has a chance to express their way of praising God. And if it is a good way, okay. If it is not, then you should take a step back and realize that. And that is what leadership is all about. And ako, yan ang iniisip kong pinapaalala sa atin ng Panginoon. Every time we're elected to a position sa church council or sa church activities. It is His way of telling us, kaya mo yan? Kaya gawin mo? Or His way of saying, akala mo, ikaw lang ang pwede? Marami kayo. You need more than yourself to make this work. And that is what happened sa anniversary natin. All four lay organizations, including the church council, work together to make it work. May kanya-kanyang assignment, yes. May kanya-kanyang goal, yes. But may iisang purpose, and that is to praise God. For us to always remember to praise and thank God for the glory. And when we thank God, even in our most challenging situations, then we are living out what Jesus Christ is reminding us, to serve with humility, to understand, and give praise. Kaya po ngayon, tapusin po natin ito by joining me in prayer. Lord, salamat po. Salamat sa 120 years na pinagkaloob nyo sa aming iglesia. At salamat po sa pagkakataong binigay nyo sa isa't isa sa amin upang makapaglingkod, upang mabigay ang aming ideas, Lord God. Salamat po, at kung kami man ay may pagkukulang, kami humihingi ng patawad. Ngunit alam namin, Panginoon, na tanging Ikaw ang siyang nakakaalam kung ano ang tama at mali sa aming mga ginagawa. At nagpapasalamat kami na patuloy niyo kaming pinaalalahanan. Naway patuloy naming ma-imbibe, Panginoon, ang paalala mo sa amin sa verses 11 and 12. Na there will always be times, Lord, na kami ay magfe-fail. Ngunit hindi dahil sa mali kami o di dahil sa maaring ugali namin, kung hindi, Lord, kasi wala ito sa plano mo. At nais niyo lamang ituwid namin ang aming mga sarili upang gawin ang ninanais niyo. Hindi para lang sa amin, kung hindi pa at para sa tao, kung hindi para sa iyo, Lord God. Because in all things, God will be glorified. In Jesus' name, Amen.